great things He has done sa buwan ng October. Tsaka yun nga, salamat sa Panginoon kasi nasa November na tayo. Ayan, dalawa na lang. So matatapos na po natin ang 2024, di ba, ng maluwalhati and because of God's grace. So ngayong buwan na to, ang hinihingi nga sa akin ni Miko yung tema, ang sinabi ko na lang tungkol sa hallowed be thy name. Ayan, so palabas na ng PowerPoint natin. And itong buwan na to, di ba, alam naman natin na ang November, ayan, October, tungkol yan sa Halloween. Di ba, kaya ang counteract ng Panginoon dyan, yung hallowed be thy name. And how I pray, tsaka how I wish, di ba, na dahil hallowed be thy name month ito, talagang mahalo, di ba, talagang masamba ang pangalan ng Panginoon. Kaya yung mga line-up natin tungkol sa name ni Jesus kanina. And I pray nga, di ba, na sa bawat isa, maging kasangkapan ng Panginoon yung buhay natin para itaas ang pangalan ni Jesus. Okay? So, tsaka, yun nga, tungkol sa mga hallowed be thy name, yung mga mangyayari, itong November, by faith, di ba, makilala pa natin ang Panginoon, tsaka yung pangalan niya. And also, ang isa pang tumatakbo sa aking isipan na i-message is tungkol dun sa Serious Christian. Dapat ang title ng message ko ngayon, Wanted, Serious Christian. Ngayon, bakit ko nabuo yan sa aking loob-looban? Kasi 'di ba ngayon sa panahon natin, hindi lang naman sa church, 'di ba, kundi sa buong mundo, dumadami na yung sorry po sa mga term, yung mga pa-cute na Christian, yung my day lang ng my day, 'di ba? Pero wala namang ginagawa sa kaharian ng Diyos. Pa-bebe Christian, pa-pogi Christian, pa-pretty Christian, pa-victim Christian, tsaka mga pa-social Christian. Na wherein, di ba, na dapat sana tayo ay mga nagiging serious Christian na ngayong mga huling araw talagang dapat matindihan na yung Kristyanismo natin. And hanggat maaari nga, sana bawat isa sa atin dito nakapanood ng mga preaching ni Pastora Mer nung nakaraan, kahit nga yung preaching din ni Rachel, di ba, na tungkol sa mga spiritual warfare, tsaka yung talagang dapat na malaman natin. Kasi basta parang sa akin, sa loob-loob ko, kailangan ko munang tindihan ngayon, tsaka kailangan muna nating bumalik, di ba, sa mga mere Christianity na pangangaral. Kasi pag nakakalimot na yung mga tao. And alam nyo bakit seryoso kami lately sa mga pagpe-preach? Unang-una, kasi ngayon, dahil nagpe-pray tayo ng revival, kaya nga parang ang comfort sa akin ng Panginoon, huwag kang malungkot o kaya naman huwag kang magdrama dyan kung i-hate ka ng mga tao. Kasi normal lang, di ba, na sa revival, meron tayong dinidestroy ng mga idols, na mga kagawian, na mga tradisyon. Then, hindi lahat ng tao sasang-ayon sa'yo. Di ba? For example, kanina habang nag-worship tayo, hindi ko alam kung vision ba to, pero marami ako nakikita na tumutumbang mga Diyos-Diyosan, nade-destroy na mga shrine, habang kinakanta natin yung tungkol sa name ni Jesus. And naisip ko doon na tayo habang pinagpe-pray natin yung revival, di ba? Habang kumakalat yung mga revival sa panahon natin ngayon, natural, di ba? Naguguho yung mga Diyos-Diyosan ng mga tao, kahit ang mga tradisyon o mga religion o mga nakagawian na mga paniniwala. And kung yun ang pinagpe-pray natin sa Pilipinas, inisip ko talagang kailangan kong tanggapin. May mga ganun talaga. Parang may mga hindi makakatanggap ng mga sinasabi mo. Pero sana, una lang yon, di ba? Pero yun, sa mga susunod. Natuwa lang din ako kasi kahapon, meron akong mga chinat, parang correction, kasi nga parang regarding sa pagsa-celebrate or pag-commemorate ng Halloween or ng trick or treat sa mga company o kaya naman in your own family. And thank God kasi parang parang grown up na sila. Kasi akala ko kagaya noon aawayin nila ako ganyan-ganyan. Then parang salamat sa Panginoon kasi hindi naman nila ako inaway, nakalimot lang sila. Pero yun, salamat sa Panginoon. Then nung nakaraan, meron din akong nire-rebuke tungkol sa nang babash ng presidente. Sabi ko, kung nagpe-pray ka kasi tungkol sa presidente, tapos ng bansa, tapos ibabash mo yung presidente, huwag ka nang mag-pray. Parang ganun. Kasi ninanalify mo or binovoid mo yung mga prayers kung ikaw mismo mag-a-against ka
'di ba, sa presidente. Although alam natin, 'di ba, may mga nakikita tayo na parang imperfections, 'di ba? Wala namang perpekto, 'di ba, na tao and even president. Kung kayo nga ang lalagay sa kanya, may makikita pa rin ng tao laban sa inyo. Kaya parang better na kung ikaw ay Pilipino, 'di ba? Kung ikaw ay talaga namang mahal mo tong bansa na to, pinagpe-pray mo to, wag mong wag ka magsalita ng against sa kanila, bagkus ipag-pray mo sila. Amen? Kahit sa Vice President, kahit sa Mayor natin, wag natin silang i-criticize. Ang hirap kaya maging presidente, ang hirap kaya maging mayor. 'Di ba? Kahit nga ako, pastor pa lang ako na, let's say for example, 100 yung hinahandle ko, mahirap na eh. Paano pa kaya sila? 'Di ba? Kaya yun yung ipag-pray natin na mawala yung ganong attitude natin, yung mga ugali natin, 'di ba? And paltan yun ng Panginoon ng Christ-like attitude. And also, yun nga, may binabago na heart si Lord, kaya ganun talaga yung mga pangangaral. And also, may mga, kaya kami ganito mag-preach kasi may kalaban kami. Alam niyo kung sino yung mga kalaban namin? Una, yung demonyo. Pangalawa, yung mundo, tsaka yung social media. Bakit kailangan naming tapangan sa pangangaral namin? Alam niyo kung bakit? Kasi kami, hindi nyo kami all the time kasama. Pero yung mga social media nyo, tsaka cellphone nyo, lagi nyong kasama yan. And I wonder, why or I wonder what, di ba? Kung ano yung mga pinapanood nyo, kung ano yung mga, di ba, nakikita nyo sa Reels, o mga pinapanood nyo sa YouTube, na maybe, nadi-disciple kayo. Di ba? Na hindi nyo alam, unknowingly, napapasayaw na kayo ng nakikita nyo sa TikTok. Di ba? Nasasabi nyo na yung mga term pala, na term ng mundo. Kaya hindi nyo alam, nadi-disciple kayo ng mundo. Kaya naman kami, dapat tapatan namin yon o dapat mas higitan pa namin. Nang sa gayon, mas lalo ka pang maging maka-Diyos, maging seryosong Kristiyano ka. Naintindihan? Diba? And minsan, nung nakaraan nga, meron akong, diba, may banat ako ng prayer meeting. Tapos, parang, minsan, sabi ko nga, parang, basta kakaiba talaga yung generation ngayon. Kasi, nung panahon namin, tinuturuan kami ng yung makiramdam. Alam niyo yung makiramdam? Kaya kami, napaka-sensitive namin sa pakiramdam ng tao. Kaya parang bukod sa discernment, meron kami ng ganon. Kaso minsan may mga pagkakataon ko na rin, babanat ako. Parang ang dating, ako pa yung may problema. Parang minsan, kunwari, magpapasalamat sila na, Pastor, salamat sa correction tsaka sa rebuke. Okay ka na ba? Parang may mga ganon, may tanong sila, pero okay ka na po. Parang gusto mong balikan na ikaw ang magtanong sa sarili mo, ikaw ba okay? Di ba? Parang gano'n, naintindihan nyo? Na wag mo kong tanungin kung okay ba ako. Babalik ko yung tanong, ikaw ba okay ka? Okay ka na? Di ba? Kasi kaya ko lang naman nasabi yun, kasi nakikita ko, ikaw, hindi ka okay. Di ba? Kaya may mga gano'n, may mga, kumbaga, punchline tayo, di ba, sa mga preaching, na, ayun nga, sana hindi nyo ika-offend, bagkos ipabago natin, di ba? Ipabago natin sa Panginoon at mas lalo pa tayong mag-improve. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, kasi paparating na si Lord. And yan, may mga ganun talaga. Tsaka also yung offense nga, di ba? Iiral yan sa buong mundo. Pero I pray, di ba? We decree and declare na hindi ka magiging biktima ng ganun. Okay? So ngayon, meron ditong mga picture. Halimbawa daw, ikaw ay lalaking asawa o babaeng asawa. Then ngayon, yung asawa mo, ilang araw na o ilang linggo, hindi ka sinasabayan, hindi umuuwi para magkasabay kayo na sa pagkain. Di ba? So ikaw bilang asawa, alam mo na may something wrong. Di ba? Ibig sabihin, may mali. Okay? So, yun yung pag-isipan nyong maigi ngayon. Tapos, di ba, nung bata tayo, may mga tanong daw tayo sa magulang natin na, do we have to go to church today? Diba? Halimbawa, pag bata ka, normal yan. Diba? Parang hindi naman diba, na pag yung bata nagtanong. Diba? Halimbawa, si Amari, Mami, Daddy, do we have to go to church today? Pero, pag daw tumanda ka na, kagaya nitong taon na to, next natin, kagaya ng picture na to, tapos nagtatanong ka pa rin, na do we have to go to church today? Ayan ang may mali. Diba? Halimbawa, 34 ka na, 35 ka na, nagtatanong ka ba, mag-church ba tayo? So, ibig sabihin, there's something wrong. May mali sa kaisipan mo o sa puso mo. Okay? Kaya ang title ng mensahe natin ngayon, The Danger of Neglecting Church. Ayan. So, back to basic tayo. Anong mga danger kapag nine-neglect natin ang pagsisimba
o isama na natin ang pagpe-prayer meeting. Okay? So ngayon, disclaimer lang, syempre, ano natin to, na-excuse natin yung may sakit at karamdaman, may illness, o yung PWD na hindi makapunta sa church. Di ba? Excuse din natin yung malayo talaga. Like for example, si Tita Baby, kaya yan ang rason ba't nag-G-Meet siya. Pero praise God, si Tita Baby, prayer meeting. Di ba? Sunday. Andyan, kahit nga OPM, di ba? Nag-Google Meet siya. Ngayon, halimbawa may mission din. So, excuse. Yung mga yon, valid reason naman siya. Pero, halimbawa, hindi ka nag-church dahil nag-basketball ka last night. Di ba? So, valid ba yon? Hindi ka nagsimba kasi napuyat ka sa panonood ng movie. Di ba? Ng Marvel o kaya naman ng Avengers. Di ba? Napuyat ka sa ganon. So, valid ba yon? So, lahat ng mga ganon, sample ng mga rason na yon ay invalid. Kasi ang mga Kristiyanong lumalago kay Lord, dapat talagang consistent and regular na makikita mo dapat sa church. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, kumpleto ba katawan mo? Ayan. So, dapat kumpleto. Lagi kang nasa church. And di ba, kumbaga parang isipin nyo maigi, mag-survey kayo, ilan kaya sa mga tao na may kapansanan ang gustong mag-church pero hirap sila? Ngayon, ang dinidesire sana nila, ang wini-wish nila, sana maging kagaya mo sila. Na kumpleto ang paa, kumpleto ang kamay, di ba? Kumpleto ang mga senses para makapagsimba sila. Na ikaw naman, kumpleto ka pero minsan, minimiss mo ang church. Kaya naman ngayon, isa-isahin natin, ano ba ang danger kapag nine-neglect natin yung church? Una, it is against God's will. Ito lang, paalala ko lang, kinuha ko to sa lumang na pastor. Yung mga gantong pangangaral, noon pa na pangangaral. Tapos mapapansin nyo, kakaiba talaga sila magsalita. Straightforward, napaka-bold, napaka-authoritative. Diba? Kaya naman, ito, una, it is against God's will. Hindi pala kalooban ng Diyos na umabsent ka sa church. Bakit? Kasi sabi ng Hebrews 10:24 to 25, at sikapin nating mahikayat ang isa't isa sa pagmamahalan at sa paggawa ng kabutihan. Huwag natin pababayaan. Sabi nyo nga, pababayaan. Huwag daw, di ba? Ang mga pagtitipon natin gaya ng kaugalian na ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. So yan pala ang sinasabi ng Bible na dapat consistently, lagi, di ba, dapat nandyan ka. Okay? And sabi nga ng Acts 2:42, naging masigasig sila. Sabihin nyo naman, masigasig. Di ba? Sa pag-aaral ng mga itinuturo ng mga apostol, sa pagtitipon bilang magkakapatid, sa paghahati-hati ng tinapay, it means communion, at sa pananalangin, sa prayer meeting. So, di ba, dyan yung makikita yung sinalong guhutan. In-underline. Diniinan. Yung word na masigasig. Di ba? Ano ibig sabihin ng masigasig? Masigasig. Di ba? Yung talagang laging, yung push na push, passionate, di ba? Enthusiastic. Yeah? Yan ang ibig sabihin ng masigasig. Okay? Kaya, kung halimbawa ikaw, tanungin mo ang sarili mo, masigasig ka ba na umattend ng gawain? Di ba? Ng service, ng Sunday. Dati. Ngayon, kung dati, ganun ka, it's time, di ba? Na ibalik mo na siya. And ito nga yung sinasabi ko nga, na sabi nga, matindi tong term kasi nila. It is displeasing. Sabi nyo nga, displeasing. Type nyo ba yon? Sabi, to God, when His people habitually neglect public worship services, it does not bring Him glory and honor because it is against His will. Grabe yung term, no? Displeasing. So kapag uma-absent ka pala, hindi mo talaga habitually, nine-neglect mo yung service, so displeasing siya sa Diyos. Hindi nalulugod si Lord sa atin. Di ba, ang prayer natin, parang kay Jesus, na nawa yung buhay natin, magbigay ng kaluguran sa Diyos. Okay? Kaya number 1 yan, it is not God's will. Hindi yan kalooban ng Diyos na umabsent ka. Pangalawa, it's harmful to Christian faith. Yan. So, makakasira ng faith mo, talaga namang ida-damage niya yung faith mo. Alam niyo kung bakit? Kasi sabi ng Romans 10:17, sasampalataya lang ang tao kung maririnig niya ang mensahe tungkol kay Kristo. At maririnig lang niya ito kung may mangangaral sa kanya. Kaso paano kapag walang nangangaral sa kanya? 'Di ba? Paano kung hindi siya nakikinig ng Word of God, ng preaching? Mahirap.
Kapag halimbawa, solo Christianity lang tayo. Ako, naranasan ko to kasi nagkasakit naman ako. Yung solo Christianity na hindi ka makapunta sa church kasi nasa bahay ka lang. Pero, ibang-iba siya. Bakit? Kasi nga, di ba ikaw, parang yun sa scripture na sinasabi na darating ang araw, pipili yung mga tao kung sino lang yung papakinggan nila. And it speaks about, parang tingin ko, sa social media, tsaka sa YouTube. Kasi lahat na ngayon ng pastor, tsaka preacher, may platform, di ba? May YouTube channel. Ngayon, kung ikaw Kristiyano, pipiliin mo lang yung gusto mong pakinggan. Di ba? Pipiliin ko lang panay encouragement, si Joel Osteen. Di ba? So, pwedeng yun lang at yun, yung papakinggan mo. Kaso, ang nakikita kong diferensya doon, hindi alam ni Joel Osteen kung ano talaga yung lagay mo. Compare sa mismong pastor mo, di ba, na alam kung ano yung lagay mo. Di ba? Na alam na ngayon, tinatamad ka. O kaya naman, ikaw ay kulang sa fire. Di ba? Ngayon, yung pastor, magpipreach siya ng akma patungkol sa buhay mo. Di ba? Parang pakiramdam ng pastor, kailangan mo ng encouragement. Kaya, yun talaga yung maririnig mo. Kailangan mo ng rebuke, correction. Yun ang maririnig mo. Unlike nga kung mag-YouTube lang tayo sa bahay. Naintindihan? And also, sabi nga ng Acts 20:32, at ngayon, ipinagkakatiwala ko kayo sa Diyos at sa Kanyang salita na tungkol sa Kanyang biyaya. Makakapagpatibay ito sa inyong pananampalataya. Sabihin nyo, patibay. At makakapagbigay ng lahat ng pagpapalang inilaan ng Diyos para sa lahat ng taong itinuring niya sa Kanya. Meron kasi akong napanood na misa, yung pare ginaganon yung mga tao ng tubig. Diba? Parang pinapaliguan. Pero pansin nyo dito, di ba? Pag prayer meeting, pag service, ano yung dinideclare natin? Fire! 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 Di ba? Kaya yung mga tao talagang nagiging on fire. Di ba? By faith. And yun yung kumbaga parang napapanahon na sinasabi nga ng Panginoon na sabi nga ni John the Baptist, di ba? Ako, binabautismohan ko kayo sa tubig. Pero, isang malakas ang darating pa sa inyo. Babautismohan niya kayo sa apoy at sa banal na spirito. Kaya tayo, mala Jesus yung ina-apply natin. Na kapag tayo, nandito tayo, ang ginaganon sa mga tao, fire. Pero gusto niya ba tubig? Minsan, pag nasa unahan ka, may shower. Minsan. Diba? Ako naman, aminado ako dyan na minsan may libreng shower sila ina. Ayan. So, kaya gano'n. Pero madalas, fire talaga ang kiniklaim natin. Diba? And sabi nga, if we habitually neglect preaching, we habitually neglect God's showers of grace. Sabi, and neglecting showers of grace makes the seed of faith wither rather than grow in our hearts. So, yun pala yun. Kapag hindi ka kasi nakaka-attend, ano nangyayari? Natutuyot ka. Nakakita na kayo ng halamang natuyot na. Pag daw tayo kasi, regular tayo nagsisimba, next, ganyan yung natin, itsura natin, di ba? Kumbaga sa halaman, wow, namumulaklak, ang healthy, ang green na green, evergreen. Di ba? Evergreen, everwin. Di ba? So, everwin. Yeah. Maganda yung, ano nga ba? Everwin, laging panalo, di ba? Evergreen. Pag sinabing evergreen, talagang hindi nalalanta, yung Okay, pero yun nga, pag hindi dinidiligan, parang yung halaman namin sa bahay. So, ganyan. Okay, sa payag ka ba na ikaw ganyan ka? Diba? Na magtatrabaho ka, lantutay ka. Mag-aaral, lantutay. Diba? Nasa bahay, lantutay. Diba? Pero ayaw natin ng ganyan. Kaya sana, mahalaga, maganda. Diba? Kailangan umaattend tayo palagi. Diba? Kaya tingnan mo nga yung katabi mo. Mukha bang evergreen yan o mukhang lantutay? Diba? So baka kulang sa pag-attend. Kaya kailangan attend ng attend. Amen? Amen. Okay? Next naman, it hinders Christian fellowship. O bakit kailangan natin, ano ang danger ng hindi pag-attend o pag-miss out na kain? It hinders Christian fellowship. Kasi nga tayo, we are created for fellowship. Tama? Sabi nga, no man is an island. Hindi pwedeng mag-solo ka lang. Kaya nga sabi ng Panginoon kay Adan, hindi mabuting mag-isa itong tao na to. Kaya binigyan siya ng helpmeet, binigyan siya ng asawa. Na yung ibang mga pare, syempre ito yung konteksto na binibigay sa mga mag-aasawa. Pero ang ibig sabihin kasi talaga nun, as a whole, ang tao hindi siya pwedeng mabuhay mag-isa. Diba? Kailangan niya ng someone, ng friend, ng family, diba? Na tutulong sa kanya na mag-grow, na maging better person.
And yan ang purpose bakit tayo nag-church. Tingnan nyo, sabi dito ng quotation, the entire community must assume responsibility to watch that no one grows weary or become apostate. Diba? Sabi, this is possible only when Christians continue to exercise care for one another personally. Diba? Na dapat ang goal natin, yung mga tao sa paligid natin, hindi lang sila basta tumalikod sa Diyos. O kaya naman, anong tawag sa grows weary? Yung mapagod na lang sa ginagawa nila. Bagkus, kailangan tayo na mga Kristiyano, exercise daw natin yung personal care sa bawat isa. Diba? Na kung may pangangailangan tayo, diba? Andyan yung pinagpe-pray mo, andyan yung tinutulungan mo, andyan yung dinadamayan mo. Diba? Kaya yun yung sinasabi dito na purpose ng church. Kaya tingnan niya, sabi ng John 13:35, kung nagmamahalan kayo, malalaman ng lahat ng tao na tagasunod ko kayo. So ngayon, paano mong i-apply nga yan kung solo ka lang? Diba? Kailangan meron kang someone na mapapamalasan mo o mapapa-experience mo ng mga care, ng mga praying for one another, yung bearing one another's burden. And sabi nga, saints, by profession, are bound to maintain a holy fellowship and communion in the worship of God. Sabi nyo nga, maintain. Ayan. Ibig sabihin nito, kailangan palagian, continuous, ba? Na fellowship and communion in the worship of God. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, sana sa susunod wag ka nang umabsent. Okay? And sabi, a true Christian doesn't say, doesn't say, I love Jesus, but not the church. Sino nang nakapagsabi niyan? Diba? Minsan sa buhay natin, nakapagsabi na tayo niyan kasi minsan nasaktan tayo ng church o kaya naman minsan na-offend tayo. Kaya ang sinasabi ko, ako nung lately may ganyan ako na napakinggan na kaya lang nga naman kami nag-church para lang sa Diyos. Para kay Lord na lang. Diba? Hindi na para sa tao. Kaya doon, mali na yon. Kasi bakit? Kailangan, kung mahal mo si Jesus, mahal mo din ang church. Tsaka yun nga, hindi porke nasaktan ka nito, ay sasaktan ka rin ito. 'Di ba? May mga peke talaga, may mga totoo. Si Pastor Dan kasi nag-send siya sa GC namin. Magpo-post na kasi siya dapat na tutokso lang siya. Kaya sabi ni Bishop Mon, sige, i-post mo na. Ang ipopost niya dapat, attention to all. Hindi po namin kasama si Kibuloy. 'Di ba? Pastor Kibuloy po siya pero hindi po namin siya kagaya. Parang gano'n sinasabi niya. Kasi like yung lolo ni Shai, parang daw siya na damage yung tingin niya sa mga pastor nung nabalitaan niya yung kay Pastor Kibuloy. Parang isipin niyo yun, no? Kaya yun talaga yung ginagawa ng demonyo eh. Na 'Di ba? Pwede namang ibang tawag, 'di ba? Sa kanya. Bakit sumakto pa na pastor? 'Di ba? Kaya ang tingin tuloy ng iba sa pastor, ganun na lahat, di ba? Hindi lahat ganun. Hindi lahat may mansyon. Yung iba nakatira lang sa katarungan. Di ba? So, naintindihan nyo? Kaya sabi nga dito, hindi porke nasaktan ka nito, pare-parehas na ang tao. Di ba? So, kinakailangan mag-church pa rin tayo. Pang-apat, it diminishes God's praise. So, ang danger, kapag hindi nagsisimba, hindi nakakapagpuri sa Diyos. So, umamin kayo't sa hindi, yung mga nagagawa natin dito sa church, hindi nyo talaga nagagawa sa bahay. Kaya kailangan natin ng church. Di ba? Hindi nyo naman pwedeng gawin yung tumakbo-takbo sa bahay nyo, o kaya naman, hallelujah! Di ba? Talagang dito natin yung nagagawa. Hindi nyo pwedeng ilehans yung sarili nyo, tutumba kayo. Di ba? So, dito lang natin yung nagagawa. Kaya sabi nga ng Psalm 34:3, hali kayo, ipahayag natin ang kadakilaan ng Panginoon at itaas natin ang kanyang pangalan. Di ba? So, it's an invitation. Sabi nyo nga, hali kayo. Di ba? Ang sinasabi dyan, let's gather. Tara. Di ba? Simba tayo. And also, sabi nga ng Salmo 95:1-2, hali kayo. Magsiawit tayo ng may kagalakan. Sumigaw tayo sa pagpupuri sa Panginoon na ating bato ng kanlungan at tagapagligtas. Lumapit tayo sa Kanya ng may pasasalamat at masaya nating isigaw ang mga awit ng papuri sa Kanya. Di ba? So, hali kayo, tapos lumapit tayo. So, invitation. Di ba? Kaya dito, kapag hindi ka nga nakakapagsimba, hindi ka nakakapagpuri. Di ba? Na madalas tayo, aminado tayo dyan na may mga kasama tayo dito talaga
kailangan ng accompaniment, di ba? Accompaniment ng music team. Kasi kapag walang tumutugtog, ang boses gumaganon. Di ba? Lumiliko. Kaya kailangan may tutugtog talaga sa kanya. Di ba? Kaya ilan sa inyo yung gano'n. Although si Lord naman, talagang nakikita niya yung heart natin. Sa heart natin siya nakikinig, di ba? Pero yun, we need minsan music team. Kasi danas ko yan, nag-glory morning prayer kami, di walang music team, no? Hirap na hirap kami, tawa kami ng tawa. Kasi merong as we gather lang yung kinakanta, pero papunta na ata sa magdaong yung tono niya. 'Di ba? Kaya sabi ko, Lord, music team, 'di ba? Parang ganoon. Pero pag may music team, 'di ba? Na lahat, hindi siya pwedeng mag-dominate, 'di ba? So nalalaman natin yung tamang tono. Kaya we need each other. And sabi nga, when we rarely sing praises to God with His people, it diminishes our praise of God. Sabi praise which we should want to give Him together with His people. Sabi nga ng Psalm 122 verse 1, basahin nyo nga, I was glad. Yan. So glad ba kayo? Amen. Diba? So dapat every time na pumupunta tayo sa church, glad pa rin tayo, masaya pa rin tayo. Amen? Amen. Diba? So minsan, may mga kailangan lang talaga ding ipaalala kasi siyempre doon ako nakapwesto, di ba? Ako talaga madalas nakikita ko yung muka, yung disposition ng mga taong pumupunta sa church. And alam ko kung sino na yung malungkot, kung sino yung masaya pa rin, di ba? Yung talaga mini-maintain nila yung I will enter His gates with thanksgiving and unto His courts with praise. Pero yun, sana umiral sa atin yung ganon, na every time na nakikita natin yung church, maging yung mga tao, masaya tayo. Okay? So, ulit, tingnan mo yung katabi mo. Ayan, masaya ka ba na makita pa rin yan? Ayan, sorry. Okay. And also, ayan, panglima, it confuses other Christians. Ayan, ano daw nangyayari kapag nane-neglect natin yung pagsisimba, nako-confuse yung other Christians. Ito, danas ko yan. Alam niyo kung bakit? Noon, kalaban ako ng pamilya ko. Talaga naman, lahat din ng mga kritisismo galing sa kanila, natanggap ko. Diba? Kasi, halimbawa, OA ka. Parang, OA ka mangaral. Kila Tita Lisel mo nga, hindi pinagbabawal yung ganyan. Parang gusto nilang sabihin, yung other Christian nga, ganto, ganyan. Diba? Parang, hindi ko tuloy may paliwanag. Diba? Kasi nakita sa ibang Kristiyano Diba? May mga tanong pa na, okay lang pala sa Christian ang magmadyong. Nakita ko nga si brother ganito, nagmamadyong doon O napapatanong tuloy na ginagamit pa nila na para mabalid yung kanilang reason. Diba? Na si ganito nga Ganyan, ganyan Kaya wag kayong papayag. Kaya yun nga sabi ko sa chinat kong ganon, alam mo, leader ka na kasi. Dapat hindi na tayo naggaganyan. Kasi for sure, panigurado, diba? Sa mga susunod na araw, may gagaya sa'yo. Diba? Kaya ganyan yun, It confuses other Christians. And ayaw naman natin, syempre, diba, nang merong mai-stumble, matitiso dahil lang sa atin. Kaya sabi nga ng Bible, diba, lahat naman sa atin, we are free to do things, diba? Pero, ano nga ba yan? Ano ba ito? Everything is permissible, but not everything is beneficial. Di ba? Na, yun nga, may mga pagkakataon na iiwasan ka na para para sa kapakanan ng iba. Di ba? Nung nakaraan nga, hindi ko masyadong matutukan yung youth natin kasi nung nasa burol kami ni Tita Emily, nagtatanungan sila, Timer, okay lang po magbingo. Ayan, syempre, si Ate Mer, ang kino-consider niya kasi sa inyo, syempre, yung mga, baka hindi nyo pa naiintindihan, pero ako, syempre, ang alam ko dyan, huwag ka nang magbingo. Kasi baka ang sabihin pa nung kabila, ay, okay lang pala magbingo. Diba? Yung mga Christian. Diba? Kaya, okay lang magbibingo din kami. Naintindihan niyo yung point? Kaya minsan, may mga ganon na, pwede naman nating gawin, pero, for the sake ng sila, wag na lang. Naintindihan? Kasi baka ma-misinterpret pa tayo, ma-misunderstood tayo. Diba? For example, yung mga kumakain sa inyo ng Bopis, ng Betamax, ng dugo. Para sa akin, sa conviction ko, wag nyo nang kainin yan. Kasi baka high blood din kayo at makasama pa sa health nyo.
'Di ba? Pero hindi naman kayo mapupunta din naman sa impyerno dahil lang sa pagkain ng Betamax. 'Di ba? At hindi ko din naman yung parang ika-cancel yung pagmamahal ko sa inyo o kunwari pagmamahal ko kay Jassel kapag kumain siya ng Betamax. Mahal ko pa rin siya. Ang kaso, hindi na beneficial. 'Di ba? Kasi baka mamaya mo, ba't ang dilaw ng mata ko? Diba? O yung pala, in Jesus name, di ba? O dahil yan sa Betamax, ayan yung ibig sabihin na lahat naman pwedeng gawin, pero hindi lahat beneficial. Naintindihan? O ganun din sa church. Pwede naman, once a year lang kayo umattend. Di ba? Okay lang naman, mahal ko pa rin kayo. Pero hindi beneficial sa inyo. Nakikita ko, nawiwindang ka na, nahihibang ka rin, gumaganong-ganong ka na, di ba? So, kaya ako, talagang magsimba ka. Huh? Di ba? Kaya minsan, ang pastor talaga, rod and staff. Di ba? Kaya ganun yung ng pastor, pag naliligaw, halika dito. Ngayon, pag sumusobra, babalik ta rin yun. Di ba? Kaya ganun kaya it confuses other Christians. Kaya na tayo. Okay, magsimba na tayo. And sabi nga dito sa ating quotation, sabi, the Bible teaches that if a person is truly a Christian, that person doesn't depart from the body, but sticks with it. Amen? Kasi katawan tayo ni Kristo. Di ba? Ngayon, kailangan nakakabit tayo lagi. Sino sa inyo ang normal na tao, nag-iisip na normal ka, pero yung baba mo nandun? O yung kamay mo nandun? Kumakain mag-isa yung kamay mo, o yung paa mo, kiwalay. Diba? So pag ganun, abnormal yun, hindi normal. Diba? And also, ang katawan ni Kristo, ang bahagi ng katawan ni Kristo na humihiwalay sa body of Christ, ay hindi normal din. Diba? There's something wrong. Kaya dapat makumpuni tayo ng Panginoon, ma-repair tayo, ma-heal tayo ng Diyos. Kasi dapat, kung body of Christ ka, lagi kang nakakabit. O ayan, showers of grace. Ayan, nakakabit. Okay? Sabi nga, in other words, if a Christian frequently skips church, he is setting a poor example for other Christians and causing them confusion. Ang tindi, di ba? Rather than building them up as he should. Sabi, perhaps, people who frequently skip church need to think more about how this might harm other Christians. Di ba? For example, gusto mo na yung mga alaga mo, tumatag sila kay Jesus. Hindi pwedeng gaganon-ganon ka rin. Kailangan makita nila na firm ka, stable ka. Di ba? Talagang yung foundation mo matibay. Okay? Kailangan ikaw ang manguna. Kaya itong lately din, meron din akong pinagpe-pray. Kaya nag-fasting nga rin talaga ako. May pinagpe-pray ako kasi nag-i-struggle din talaga siya sa paglilid. Ngayon, sabi ko doon sa malapit sa kanya, ano ba naging problema? Kasi pastor, hindi na nagpe-prayer night, hindi na rin nagpe-prayer marathon. Sabi ko, yan ang malaking niyang pagkakamali. Kasi ako bilang pastor, kunwari, gusto ko kayo maging prayerful. Ang una, na dapat maging prayerful, ako. Diba? Kung gusto ko kayong makita sa prayer meeting, ang unang dapat nandun, ako. Diba? Kaya ganun din kayo. Pinapasa ko yan sa inyo. Kung gusto nyo na yung pamilya nyo maging solid kay Lord, una muna kayong maging solid kay Lord. Diba? Kaya dun ko naisip na grabe pala, ang tindi pala ng tinuturo ng Panginoon when it comes sa pag-i-stand. Kaya ganon si Jesus magsalita, diba? Na let the dead bury their dead. Diba? Tapos, kumbaga parang kung ang tagasunod ko ay mas mahalaga pa sa kanya ang nanay niya o ang tatay niya, di siya karapat-dapat sa akin. Kasi nakita ko yan. Sa 10 taon kong pagpapastor, ang hirap mag-stand ng hindi ka nag-i-stand sa una pa lang. Halimbawa, may mga katuroan tayo sa pamilya na, kapag ganito ha, pag sinabi sa iyo na ganyan, umuo ka lang. Oo lang ng oo. Kasi yan ang nagbabayad sa atin. Diba? Ngayon, ikaw bilang hindi ka makatanggi. Oo ka lang. Ay, upo. Diba? Kaya naisip ko dito, ay, yun ang diferensya. Pag hindi marunong mag-stand, una pa lang, wala. Kaya pag sinabi, wag ka muna magsimba ha, yan ang kaugalian natin dito.
Hindi ba? Di ba? Ikaw, tamimik ka na. Di ba? Di ba, pag pinag-aralan nyo in the future, ganyan ang antichrist spirit. Yung iko-control ka niya, imamanipulate ka niya, bubuhayin ko kayo. Sumamba lang kayo sa akin. Di ba? Ako ang magbabangon ng ekonomiyang ito. Basta't sumamba kayo sa akin. Di ba? Paano kapag ganun? Nauna pa lang, hirap na tayo mag-stand. Kaya yan ang binasag sa akin noon ng Panginoon sa akin. Kaya ang hirap-hirap, way back, nung una pa lang ako kay Lord, ang hirap, lagi akong iyak kay Lord. Kasi ang unang kalaban ko, pamilya ko. Di ba? Anak, minsan lang ito, reunion, oh. Birthday ng lola mo. Mag-swimming daw tayo. Di ba? Linggo. Sabi ko, magalit na sa akin si mama. Magalit na sa akin si papa. Ganun ako kadeboto. Pero magsisimba ako. Di ba? Talagang inaano pa ako, ang sarap ng ulam doon. Diba? May chicken barbecue, di ba? Parang, syempre, alam nilang food lover ako talaga. Sarap kumain. Oo nga. Simba ba? Di ba yung isip ko gumagana? Pero praise God, bakit? Namamayani yung, hindi, magsimba ka. Namamayani yung word ni Lord. Di ba na, kapag you must deny himself and follow me. Di ba? Hindi, die to self na. Kaya ganun ka rin. Kaya ngayon pa lang, di ba, tinatakot lagi kayo. Ikaw, Andrea, kapag di ka nagsimba, wala kang allowance. Okay lang po, maglalakad ako. Basta't makasimba. Ganun. Diba? Kaya yung boss ko din, di ba noon? Hamler! Yung Chinese, Ultra Mega, pumasok ka bukas. Sabi ko una, sige po. Hindi ko naalala, ano pala ako, song lead. Sabi ko, tas ngayon, tinawagan ko si Ma'am Daisy, sabi ko, Ma'am, ganyan-ganyan, di pala ako pwede kasi, church bukas, tsaka may ginagampanan ako sa church. Diba? Ngayon, sabi sa akin ng Ma'am Daisy ko, minsan lang mag-request si Sir, hindi mo pa pinagbigyan, baka tanggalin ka niyan. Diba? Sa isip ko naman, tanggalin niya na. Diba? Basta, yung parang minsan kasi, tayo, i-honor natin yung tao, kaso nadi-dishonor naman natin ang Diyos. Di ba? Dahil sa hindi natin pag-i-stand. Di ba? Kaya ako nga, how I pray dumami pa yung mga ganun, na mga solid Christians, serious Christians, na ngayon pa lang kaya nang mag-stand. Di ba? Kasi kapag may paniniwala kayo, tradisyon, kasabihan, di ba? Jasil, huwag kang magwalis, gabi na. Kahit ubo-ubo kayo dahil sa mga alikabok, wala, hindi ka makapag-stand ngayon. Oo, sige, okay lang. Sige, matulog tayo na may alikabok. Kasi bawal magwalis ng gabi. Di ba? Ikaw tuloy, naging TV pa tuloy. Di ba? Kaya dapat mag-stand ka na agad. Sabi mga sa katabi, mag-stand ka agad. Okay? Kailangan para magaya nila. Di ba ako napansin ko yon, kung kunwari, itong leader na to, matatag siya sa Panginoon, yung mga follower niya matatag din. Di ba? Pero yung kapag hihina-hina, kapag lalantulan-tutay, yung follower hihina-hina din. Di ba? Kaya dapat, kung naririnig mo tong boses na to, magpakatibay ka na. Di ba? Pero again, not by might, nor by power, but by the Holy Spirit. Nanginginig ka man tanggihan yung sermo. Di ba? Parang, may mga gana, pag hindi kayo umattend ng baccalaureate mass, pag hindi ka na ganun, hindi ka gagraduate. Diba? So, yun. Kaya pag ikaw, takot ka, Walang ganun, di ba? Hindi ka magamit ni Lord. Okay? And then, pang-anim, it obstructs true piety. Ito, malalalim na term na yan. Ibig sabihin ng piety, kabanalan, paggalang, spirituality, devotion mo kay Lord, tsaka godliness. So, kapag hindi pala nagsisimba, nakakabawas ng godliness, nakakabawas ng spirituality. Yun. Kaya, anong nangyayari, nagiging makamundo na. Kaya alam niyo yung calibration, yan, calibration. Dati may cellphone ako na, parang first time, kasi yun, touch screen. Yan, from time to time, dapat nire-calibrate mo, kasi naliligaw yung kanyang, parang mouse, ganon. So, alam niyo, ganon din, sa spiritual na buhay, na minsan naliligaw tayo
Ngayon, kapag uma-attend tayo ng service, ng simba, nare-recalibrate tayo, natutuwid ang mga landasin natin. Amen? Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, delikado na ang Kristiyano hindi maka-attend. Bakit? Kasi nagaganon, naliligaw. Diba? Sa kanta pa nga lang, diba nung Come Thou Fount of Every Blessing, diba may sinasabi doon na yung heart niya pwedeng mag-wander. Diba? Kasi mga tupa tayo eh. Foolish talaga kasi ang tupa. May nakita nga akong video na tupa. Kakatulong lang sa kanya, nabuslot ulit. Gumana, nabuslot ulit. Tawang-tawa ako dun sa video na yon. Kasi naisip ko sarili ko, ganun kami. Natutulungan kami ng Panginoon ngayon. Mamaya-maya, buslot na naman, di ba? So, kaya kailangan ng recalibration. Naintindihan? Ako naisip ko na, minsan pag naliligaw tayo ng landas, yun nga, ako bilang pastor, alam ko na may mga ganon. For example, may mga nagkukwento na sa akin, kung ikaw man yun ha, na lang, basta close naman tayo. Niyaya daw kasi siya ng boss niya na mag-IMAX, tapos manood sila ng, Venom ba? Basta Marvels yun. Tapos, ayun nga, parang sa part ko, sa isip-isip ko, pag nga talagang nakakalimot, yun nga, yung umuoo na lang, yung sa mga ganon. Tsaka yun nga, parang hindi ko rin naman din alam sa inyo, di ba, kung sino yung nag-trick or treat sa company, o kaya sa school. Yung iba, nag-my day, yung iba hindi. Pero, basta yung mga, parang kailangang ituwid, dapat maituwid siya. Di ba? Tapos, pag nagsisimba ka nga, mas lalo kang nagiging godly, nagiging spiritual. Pero pag ang dami mong ina-absentan, ang bilis na lang sa yung umuo sa mga bagay-bagay. Ang unang tanong niya pa sa akin, Pastor, nanood ka rin di ba ng Marvels? Bago niya tinanong yun. Para ma-justify na. Pero sabi ko nga, noon pa yun. Ganyan. Hindi ko naman na kumpleto lahat. Pero kasi yung Venom din, demonic kasi siya, di ba? Ang pangit ng itsura niya. Tsaka yung word pa lang na Venom. And so, ayun. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, mag-recalibrate ka na. Okay? Tapos, habitually avoiding worship services make us forget the right way to walk as disciples, cause confusion on morality, messes up our consciences, make us prone to shame and guilt, and throws a fog on the realities of God and His grace. Ito naman, may extreme naman na ganito naman. Merong mga hindi na nakakapagsimba, ngayon hindi sila makabalik-balik sa sobrang hiya nila. May time nga na nagsasabi, Pastor, kasi ayoko mag-opening prayer kasi ilang beses na akong absent. Di ba? Ngayon, dahil nga sa pag-absent nila, nalilimutan nila na ang kaligtasan natin by grace naman eh. Di ba? Na lahat tayo makasalanan, kaya simba ka pa rin. Di ba? Kaya nakikita nyo, ang daming nakakalimutan kapag uma-absent. Di ba? Ang daming nakakalimutan kapag lumiliban sa pag-worship service. Okay? And then sabi nga, someone who constantly skips worship is exposed to the world and often falls into the sin of worldliness. So yun pa, nagiging worldly pa, di ba? Kaya sabi nga ng Psalm 73, tingnan niyo yung nagsulat nito, nung pumunta siya sa templo ng Diyos, doon siya nakarealize. Sabi, pero nang pumunta ako sa inyong templo, doon ko naunawaan, sabi niyo naunawaan, ang kahihinatnan ng masama. Doon siya nagkaroon ng understanding nung pumunta siya sa templo. Tapos kinongclude niya nga, di ba, sa Psalm 73:27, ang mga taong lumalayo sa inyo ay tiyak na mapapahamak. Ang mga nagtaksil sa inyo ay lilipuling lahat. Ngunit ako, ayan, nag-decide na siya, minabuti kong maging malapit sa Diyos. Kayo, Panginoong Diyos, ang pinili kong kanlungan upang maipahayag ko ang lahat ng inyong mga ginawa. Kaya yan din ang dapat nating mangyari sa buhay natin, na mag-decide tayo. Ngunit ako, di ba? Mananatili ako sa Panginoon. Magpapakatibay ako sa Diyos. Okay? And then pang-pito, it makes the pastors and elders task difficult. So yan ang isa pa sa danger ng hindi pag-attend ng service ng gawain, na pinapahirap niya ang pagtatrabaho ng leaders, elders, at pastor. Bakit? Kasi sabi nga dito, di ba, Hebrews 13:17, sabi, sundin nyo ang mga namumuno sa inyo at magpasakop kayo sa kanila. Dahil sila ang nangangalaga sa spiritual ninyong kalagayan.
at alam nilang may pananagutan sila sa Diyos sa pangangalaga nila sa inyo. Kasi alam namin yun eh. Kung susundin nyo sila, magiging masaya sila. Yan, Happy Pastors Month. Sila sa pagtupad ng tungkulin nila. Ngunit kung hindi, malulungkot sila at hindi ito makakatulong sa inyo. Di ba? Kasi, for example, kayo, gusto nyo ba laging malungkot ang pastor pag nagpe-preach? Buksan natin ang Bible natin sa Hebrews. Bilisan nyo. Wala kayong Bible? Di ba? Parang ang hirap naman kung ganun yung pastor. Kasi panay sama ang loob, may sama ang loob. Di ba? Sama ng loob sa ganito, sa ganyan. Di ba? Ngayon, kung gusto niyo daw na maging masaya at mag-benefit kayo, sundin niyo sila. Amen? Amen. Di ba? And sabi nga ng quotation, sabi, when a person habitually neglects public worship, the pastor cannot preach to that person. Sabi, and the elders begin to worry about that person's faith in life. Oh, saan na si ganito? Kamusta na kaya? Diba, asan na si ganito? Diba? Nag-aalala tuloy. Yung mga leading servant, yung mga elders, pati yung pastor. Na dapat kasi, ang nangyayari, yun nga, di continual. Dapat ang naiisip ng pastor, ito, safe ito kasi lagi itong nasa showers of grace. Diba? Kaya nga, ako, madalas talaga, matetestify ko yun. Na yung laging uma-attend, yung laging nandyan, yung talagang lahat, pinakyaw na yung mga gawain, sila ang less. Diba? Kung meron man, pero less, yung iintindihin mo pa. Pero makikita mo talaga na, for example, yun yung mga kailangang i-diagnose. Yung mga nawawala palagi, yung pa-absent, yung may mga, talaga, diferensya. Diba? Minsan, nadadown sa buhay, nadidiscourage. Yan, simply because hindi nakaka-attend. Kaya for example, yan, sa mga bakanting upuan, sino ang mga nakaupo ba dyan talaga noon? I-follow up ninyo, i-follow up natin. Di ba? Kasi baka may problema naman din. Di ba? Baka may mga kailangang ikonsulta o kaya naman may kailangan sabihin o pag-pray natin sila. Okay? Pero yun nga, kapag uma-absent intentionally, nahirapan yung pastor. Kasi dapat, ito, i-encourage mo siya ngayon. Pero hindi. Di ba? Minsan, chinata ko na ni Mary Rose dati. Parang na-encourage daw siya sa pag-preach ko. Parang feeling niya, mag-isa lang daw siya sa church. Parang feeling niya para lang sa kanya yung mensahe. Naisipin niyo yun, may mga ganun pala, di ba? Na merong, kailangan nito, kailangan niya nito. Di ba? Pero pag uma-absent, hindi niya matanggap, hindi niya makuha. Okay? And also, in fact, Hebrews says that Christians should obey their leaders, submit to them, and imitate their faith. Di ba? Hanggat maaari nga, gayahin pa yung pananampalataya. And the Bible even talks about Christian honoring elders. Pag binasa niyo yung 1 Timothy 5:17. Kaya kayo po, tulungan niyo po kami. Tulungan niyo kami, 'di ba, na mapadali ang mga gawain natin. 'Di ba? Ang mga ministeryo natin, hindi ko masasabing trabaho kasi hindi naman trabaho ang pagpapastor. Calling siya. 'Di ba? Kaya tulungan natin ang mga pastor natin, ang mga leaders natin. Kahit sa ipanawagan ko yun sa Sunday school. Isipin niyo maigi, kayo ilagay niyo yung sarili niyo sa mga paanan nila. Aaral sila, gagawa sila PowerPoint, tapos ang estudyante 2. Pero ang ina-expect 10 o 12 kayong darating. Diba? Sana makonsensya tayo sa part na yon, makonvict tayo sa part na yon, na pinaghahandaan yung mga pagtuturo. Diba? Minsan may mga teachers pa tayong, kung mag-aral is 1 week. Yung preparation talaga nila para bigyan tayo ng Word of God. Kaso, ina-absent natin. Kaya gising tayo. Kaya itong third Sunday, di ba? Nakaisip kami ng camp, Sunday School Camp. Di ba? Ang mga magkakakampe ay ang mga Sunday School teachers tsaka mga estudyante niya. Nang sa gayon, ma-build yung band. Di ba? Naisip ko kasi siguro kailangan ma-build yung band ng mga students tsaka teachers nila. Kaya kailangan magkaroon ng Sunday School Camp. Ayan. Kaya parang naisip ko dito, i-honor nyo naman sila, yung mga teachers. Nung nakaraan nga, gusto kong mag-chat sa GC, pero ang feeling ko naman masyado. Diba? Parang gusto ko sabihin, kung i-appreciate nyo kami, bibigyan nyo kami ng ganito, ganyan, diba? Pwedeng hindi nyo naman gawin. Ang pinakagusto namin na regalo mula sa inyo is yung pagsunod nyo. Mga pagtulong nyo, diba, sa ministeryo ng Diyos. Kasi it's a big blessing na. Diba? Kasi para sa amin, nakakatanggap naman tayo ng mga regalo, ng mga financial love gift, diba?
Pero iba kapag ang regalo sa'yo ng miyembro mo, yung pagsunod niya. Di ba? Yung talagang pagtulong niya sa ministeryo na binigay ng Panginoon sa atin. Amen? Amen. Okay? Kasi kung meron tayong pangarap, kung meron pinapagawa si Lord sa inyo, kaya sakto din, thankful ako kay Lord kasi nakakabasa ako ngayon ng leadership book. Makinig kayo maigi ng leadership book ngayon. Ngayon, ang sinasabi sa mga leader pala, pag ikaw leader, huwag kang mag-aksaya ng oras. Makinig. Huwag kang mag-aksaya ng oras sa nag-aaksaya lang ng oras mo. Kunwari, yung mga lazy Christian, yung ayaw talaga sumunod, sumabay ka dun sa mga kadream mo. Kapareho mo ng goal. Like for example, itong tao na to, nakikita mo talaga sa kanya, gustong-gusto niya mag-pray. Ito talaga pagpokusan mo. Ito ang isama mo sa prayer mountain. Di ba? Pero yung talagang nakikiusap ka na, naninipluhod ka na, mag-pray kayo, huwag mo na isama sa prayer mountain. Para tipid sa pamasahe, di ba? Parang mga ganon. Naintindihan nyo? For example, yung talagang pag ko na rin nag-announce ka, meron tayong pa-chicken barbecue, yung laging nag-heart, yung parang pinapakita sa excited ka sa mga programa, yun ang pagpukusan mo. Di ba? O for example, meron kang sinasabi, meron tayong program, tapos nakikita mo sila, yes! Sila talaga yung pagtuunan mo ng atensyon. Kasi sila yung may gusto. Di ba? Pero wag nang sasama yung loob mo kapag ganon. Kahit nga sa song leader, natutunan ko yan. Minsan, di ba, sa mga song leader natin, masyado tayong enthusiast, di ba na, lahat tayo sumigaw! Tapos yung iba, pag ganun daw yung mga tao, huwag kang ma-offend. Go lang. Sabing ganun. Kaya naisip ko, okay, kahit pala ako mismo, ang dami kong kailangang aralin sa leadership. Di ba? Kasi ang daming mga, parang, kunwari, yung muka, ganito, na-offend ako agad. Di ba? Ganun pala talaga yung mukha niya. Di ba? Kaya parang minsan, kailangan ko palang pag-aralan yung bagay na yun. Naintindihan? Amen? Di ba? Nakikinig lang naman talaga siya na ganun yung mukha niya, pero serious. Pero mahal ka pala niya. Di ba? Parang mga ganun. Kaya, basta, yun. Di ba? Kasi for example nga si Pastora Mer, ibang-iba daw sila ni Pastora Det. Kasi si Pastora Det noon, pag nagpipreach si Bishop, talagang si Pastora Det ang unang tumatawa. Talagang, kahit pang 278 na ni Bishop na joke yun. Diba talaga si Pastora, tawa-tawa. Nandun pa siya sa unahan. Iba ang case ni Pastora Mer. Si Pastora Mer, ganun lang siya. Pero mahal ako niyan, tsaka iniintindi ako niyan, tsaka talaga namang support sa akin yan, di ba? Kaya yun ang kinakailangan kong tanggapin. Una sa kanya, tsaka sumunod sa inyo din. Di ba? Kunwari si Mary Ann, minsan naiisip ko sa kanya, galit ba si Mary Ann sa akin? Pero si Mary Ann yung andaming notes, andaming niyang talagang minsan, kasi may mga gano'n na gano'n siya, si Berna rin, di ba? Yung talagang pag parang ayokong tumingin dito. Di ba? Kasi parang feeling ko galit siya sa akin eh. Pero kailangan ko pala i-overcome yun. Di ba? Ba't ba tayo napunta doon? Yeah, kasi honoring leaders. Di ba? Yung mga kailangan makatulong mo sila. Kanila. Oo. Tulungan natin sila. Okay? And then pang-walo, it is making light of membership vows. Di ba? So parang pinapababaw natin yung mga vows natin. Ito kasi sa ibang church, meron silang tinatawag na membership vows. Sa isip-isip ko nga, kailangan ba namin to? Pero kasi yung old-fashioned na church, merong mga ganyan. May mga membership form na pipirmahan ka. Tapos kunwari, si Ina, magde-decide siya, gusto ko pong maging miyembro na ng Sandal Putatan. Ito, pirmahan mo tong form na to. Nandun yung nakasaad yung mga details niya, tapos kung ano yung mga gusto niyang ministry, tapos kung kailan siya nabaptize. Ganon din daw sa atin. Meron man tayo mga form o wala, di ba? Ngayon, kailangan i-fulfill daw natin yung vows natin. Kasi ito rin yung sinasabi sa Deuteronomy 6:30, no? Sabi, igalang niyo ang Panginoon na inyong Diyos, siya lang ang inyong paglingkuran at mangako kayo sa pangalan lang niya. Di ba? Kasi naalala niyo yung grade 1 tayo or elementary, meron tayong panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas. Para ma-remind ka na ibigin nga yung Pilipinas. Tapos meron ding panunumpa sa watawat. Kanina ko lang tinandun to kay Carl. Ano yung panunumpa sa watawat? Ako ay Pilipino. Buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag. Diba? So on and so forth. Hindi ko na alam. Diba? Ngayon, may mga vows tayo. Pag kinasal tayo, diba? May mga vows. Diba? Pag kinasal si
Yan, may mga vow na sasabihin yan, di ba? Kumbaga, I vow, di ba? Para pinapangako ko sa'yo, ganyan. Ngayon, kailangan nilang i-fulfill yon. And ganun din sa church. Na sana po, may mga vow tayo, di ba? Na dapat i-fulfill natin. Kunwari, binaw mo na, Lord, ano't ano man ang mangyari, tutulong ako sa church na to. Di ba? Sasapi ako sa mga outreach. Attend ako sa mga gawain. Sasabi. Tingnan nyo yan. Kasi pagiging Gen Z nyo, hindi nyo na alam yung sapi. Kasapi. Di ba? Ka-member. Yan. Yan. Kailangan pala minsan magganyan din tayo. Quiz, Filipino. Pilipino ng kalendaryo. Hindi nyo alam. Tala-arawan. Ano ang Pilipino ng window? Bindahan Spanish yon, dungawan. Kasi hindi nyo alam yun eh. Kaya, yung mga, so, mag-Filipino subject din tayo minsan. Okay, so, kaya dito, sinasabi na dapat, gawin natin yung vow natin sa Panginoon. Okay, sabi nga, when Christian joins one of Christ's churches, he makes certain covenantal and public promises that he believes in the triune God, that Jesus saves him from sin, that he wants to live a godly life, and so forth. Tingnan nyo, sa Orthodox nga na Presbyterian Church, next natin, a person vows to participate faithfully in this church worship service, to submit in the Lord to its government and to heed its discipline. Di ba? Halimbawa, sa church discipline daw, susunod din siya. Ayan. And also, one of the vows in the URCNA is a promise to share faithfully in the life of the church, honoring and submitting to its authority. Di ba? Pagka na rin nga, hinalungkat nyo yung history tsaka kwento ng COP, may mga ganyan sila. Yung mga victory, may mga ganyan sila. May mga vow ang mga members. Kaya yung mga mga members doon na matatagal na, alam na nila yung Kaya nga merong pastora sa COP dito sa South. Ang talagang lagi every second Thursday of the month, talagang personal niya kung pini-PM niya ako, Pastor, meron tayong pastors conference attend ka, Zoom meeting 'yon. Parang iniisip ko, grabe yung dedication nitong pastora nito. Akala mo binabayaran, pero volunteer lang yun. Bakit? Kasi they vowed, di ba, na faithfully, i-honor nila yung church, tutulong sila sa church, di ba, at magsasubmit sila sa authority. Kaya dito sa church natin, meron na ba kayo ditong nakita na leader o elder na akala mo binabayaran kung maglingkod? Di ba? Diba? High appreciation to those people, di ba? Na ganon. Yung akala mo, kung maglinis ng church, akala mo binabayaran. Kung talagang magbuhat ng mga music instrument sa destination, di ba? Kung maglinis ng instrument, akala mo binabayaran. Kasi ganon talaga. Di ba? Ngayon, sa panahon na lahat na bayad, di ba? Ka-even churches, pinapasweldo na ang pastor, pinapasweldo na ang mga volunteers. Wala ka nang makitang ganon, yung deboto. Di ba? Na kahit walang bayad, di ba, libre, di ba, talagang naglilingkod ng tunay. Amen? Sasabihin mo sa katabi mo, dapat ganun. Ayan. Pang-siyam, ito malapit na. It is a sign of apathy in the faith. Ibig sabihin ng apathy, lack of interest, enthusiasm, concern o kawalan ng pagpapahalaga. Sabi, if a person loves the Lord with fervency, loves His word with passion, and loves other Christians, he will want to worship Christ with other Christians. Diba? Sabi yan ng Psalm 122 verse 1. Sabi, ako ay nagagalak nang sabihin nila sa akin, pumunta tayo sa templo ng Panginoon. Isaiah 2:3 din. Tingnan niyo si John Newton mag-preach sa congregation niya. Ito, sabi ni John Newton, nung minsan niyang sinulatan ng kanyang church, sabi, John Newton once wrote a letter to his congregation on this very topic. Among other things, he said, sabi niya, most of you agree with me that Scripture is God's revelation. Tama? Sabi, but do not some of you act inconsistently with your acknowledged principles. Sabi, your business and entertainment indispose you for your due observation of our church services. Di ba? Parang sa madaling salita sa atin, di ba? Diyan, pagdating diyan, ang gagaling nyo. Di ba? Kung imo-modernize lang natin. Pero sa church, di ba? Sabi, you have other things to do. So you miss many sermons.
Sabi, many people can give their attention to trivial entertainment for several hours without weariness. Hindi man lang kayo napapagod pag entertainment. But their patience is quickly exhausted under a sermon where the principles of Scripture are applied to the conscience. Di ba? Na parang kinukumpara niya, bakit sa entertainment ang gagaling nyo? Di ba? Samantalang sa service, ganito. Di ba? So naisip ko, ay, okay, lolo ko pala to si John Newton. Di ba? Kung magsalita. Di ba? Parang minsan, kaya dapat maibalik yan, yung mga ganon. Para nang sa gayon, magtino tayo, mag-ayos tayo ng buhay. Oo nga naman, no, ang dami nating time sa ganito, sa ganyan. Pero bakit sa service? Diba? Dapat, kaya nung nakaraan na nag-overtime si Rachel sa prayer meeting, sabi ko, huwag kang mag-apologize. Kasi bakit sa ibang lugar nga, nakakapag hanggang alas 10 sila, alas 11. Diba? Pero pag 8:30 na, diba, nagtitingin na sa relo. Diba? So, huwag ganun. Okay? And then number 10, it invites Satan temptations. So kapag hindi nagsisimba, mas lalong natutokso. Ito, kasi hindi ko na-download, merong kasing video ng hyena, yan, ang basa dyan ay hyena. Hyena, na parang nag-aantay sila ng antelope na mag-isa, then yung mga grupo ng hyena ay sasalakayin yung antelope na yon. Pero itong antelope, kapag marami sila, hindi sila makasalakay. And alam nyo, ganun din daw ang demonyo. Kapag marami tayo at nagsasama-sama, hindi siya maka-aksyon. Hindi siya makaporma. Diba? Pero, kapag nag-iisa na ang isang Christian, ayan, dyan na siya nag-iisip ng taktika. Anong gagawin ko dito para maihulog ko to? Okay? Kaya sabi nga dito, similarly, Satan and his demons often attack Christians at a vulnerable point when they are alone. Not accountable to anyone, not hearing God's word regularly, and not benefiting from Christian strength in Christian numbers. Sabi, Satan is no idiot. He knows the best times to attack. Diba? Isipin nyo maigi si Jesus nga diba? Inatake niya nung mag-isa lang. So ano pa tayo? Kaya wag tayong mag-iisa. Lagi tayong sumama. Kaya, for example, may mga nagsasabi sa akin ng mga, boys, ano daw ang, parang strategy para malabanan ng pornography, tsaka masturbation. Sabi ko, huwag kang madalas mag-isa. Huwag kang madalas sa kwarto mo. Para malabanan mo ang pornography at masturbation, make sure na lagi kang may kasama. Lagi kang nag-church. Diba? Lagi kang may ginagawa. Kasi it's a practical way para labanan yung temptation na yon. Kasi hindi mo naman maiisip na manood ng porno Diba? O mag-masturbate kapag may kasama ka. Diba? Pero kapag ikaw lagi kang surrounded with godly people, nagkakahawaan kayo ng fire. Diba? Na dapat matanggap mo. Okay? And then also, sabi nga 1 Peter 5:8, dyan yung verse na yon, humanda kayo at mag-ingat dahil ang kaaway ninyong si Satanas ay umaali-aligid na parang leyong umaatungal at naghahanap ng malalapa. Kaya sabi, the church is Christ's flock and straying from the flock is spiritual dangerous. To remove oneself from the assembly is to expose oneself to Satan's attacks and invite his arrows of temptation. And ito, last na to, it is a step down the road of apostasy. Pag sinabing apostasy, yan na yung pinakamalala. Sabihin nyo nga pinakamalala. Kasi pag sinabing apostasy, yan na yung nag-backslide na ang isang tao. Yan na yung kompleto tumalikod na. Yan yung sinasabi sa Hebrews 6 na kapag gano'n na yung nangyari, para na daw nilang tinapakan yung yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo na kahit kailan wala nang sakripisyo pa na maibibigay para sa kanila. Kaya hindi sinasabi ng Bible talaga na mag-backslide. Ayaw ng Bible, ayaw ng Diyos na mag-apostate tayo, di ba? Ayaw ng Diyos na tumalikod tayo. And sabi, the track down record of apostates is to go to church for a while, then less frequently, then not at all. Hindi naman biglaan ang pagtalikod. Di ba? Nagsisimula yan sa padahan-dahan. Di ba? Kaya dapat wag natin maliitin yung padahan-dahan na yon, yung pa-absent. Isa lang naman, pastor. Hindi. Di ba? Kasi kahit maliit yan, dapat puksain. Sabi, Hebrews 10, mentioned above, doesn't just give a command to habitually worship with the assembly. It also warns of the hellish punishment for those who forsake Christ. So may punishment. Merong warning, di ba? Merong
paghuhukom, paghuhusga sa lahat ng mga taong magne-neglect nito. And if someone is truly a Christian, he will not leave the flock. However, those that left were not really of us, for if they had been of us, makinig kayo maigi, they would have remained with us, but they went out, so that it would be shown that they all are not of us. So sa mga nagtatanong, Pastor, bakit may umaalis? Bakit may umalis o may yung iniwan ang Panginoon? First and foremost, kasi una niyan, hindi ikaw ang iniwan nila. Una, kaya iniiwan ng tao ang church o ikaw kasi iniwan na rin nila si Jesus. Kaya kung mayroong unang nasasaktan dito talaga, ang Panginoon. Kasi Christian journey to eh. Di ba? Lakad to natin sa Panginoon. Ngayon, magtataka ka, ba't itong katabi mo, hindi na naglalakad kasabay mo, na-hurt ka? Pero ang unang niyang na-hurt o ang unang niyang iniwan ay yung paglalakad niya kay Jesus. At ang sinasabi niya nga dyan, huwag na kayong magtaka. Huwag kayong manlumo. Huwag kayong ma-discourage lang kung may mga taong nangiiwan sa inyo. Kasi kung talagang sa inyo sila, first and foremost, hindi dapat sila umalis. Pero kung halimbawang sila ay sa atin, para sa atin, hindi talaga sila umalis. Kaya yung mga tao, nag-come and go o umalis sa buhay mo kasi hindi sila para sa'yo. Ganun lang yon. Minsan may mga question tayo, hindi ba ako magaling na leader? Hindi ko ba naibigay yung best ko? Pero ang simpleng sagot lang ng Bible, hindi kasi sila para sa'yo. Kasi kung para sa'yo siya, kahit sa love life, di ba? Kung para siya sa'yo, hindi siya aalis. Di ba? Talagang kayo sa dulo. Di ba? Pero yun nga, kung hindi siya para sa'yo, aalis talaga siya. Diba? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, basta't huwag kang umalis kay Lord. Diba? Yan. Okay? And alam nyo ang eternal security. At ito ang pinaka-balance. Diba? Na pangangaral tungkol sa eternal security. Totoo ba na eternally secured tayo kay Jesus? Ang sagot ni Benny Hinn tsaka ni Charles Stanley, as long as you love the Lord. Diba? Talagang eternally secured ka. Hanggat mahal mo si Lord, eternally secured ka. Pero kung hindi na, tapakan mo na yung pagmamahal niya, wala na rin. Huwag ka na magtanong kung ligtas ka pa. Pero halimbawa, ikaw, minsan din, inaatake ka ng doubt, ligtas ba ako, ligtas ba ako? Sabi naman din ni Benny Hinn, di ba? Kapag nagdududa ka o pinagdududa ka ng demonyo, ligtas ka talaga. Di ba? Iharap mo sa kanya yung Bible. Di ba? Ipakita mo sa kanya yung ginawa ni Jesus. Di ba? Na it's all by grace we have been saved. Not by our works, di ba? Lest any of us should boast. Okay? And sabi, using the same points above, we can positively say, kasi kung makikita nyo, panay negative, di ba? Yung 1 to 11. Pero yan din ang gagamitin natin para ma-promote ang church. Di ba? Na ano ang benefits ng church? Ito una, sabi nga, di ba? It is God's will for you. Di ba? Pag uma-attend ka ng church, kalooban niya ng Diyos. Okay, pangalawa, it strengthens your fellowship with other saints. Babalik ta rin lang natin yung unang outline natin. Pag nag-church ka, lalakas ang fellowship natin. It helps you praise God better. Di ba dati nahihiya kasi na sa inyo, nahihiya pa nung una. Ganun lang magtaas ng kamay, oh. Di ba? Pero nung tumatagal ka na kay Lord, di ba? Unti-unting umaangat. Di ba? Dati yung pagsayaw mo kay Lord, ganun lang, oh. Ngayon, gawa ganun na rin, oh. Tapos nagpapasway-sway ka pa ng hair. Di ba? Talagang nagpapaganan-ganan ka pa. So, ibig sabihin, nag-i-improve ka na. Di ba? And also, it is beneficial for your faith. Di ba? So, mas lalong umaangat ang pananampalataya mo. It builds up other Christians. Di ba? Sino sa inyo na-encourage kasi yung katabi mo nandyan sa tabi mo? Di ba? Pero, syempre, sino dito ang masaya pag wala yung wala siya. Kami lang ang kakain sa luncheon fellowship. Diba? Wala namang ganun. Diba? Parang malungkot ka pag wala siya. Diba? Kaya, yun. Pero pag nandyan siya, nandyan ikaw, masaya lahat. Kaya nga, nakita niyo na ba yun sa Facebook? Yung in-spelling yung church? Diba? Sabi, the church is incomplete without you. Ikaw. Diba? Kaya, hindi kompleto ang church kapag wala ka. Kasi importante ka. Kasi bahagi ka ng church. Amen? Amen. Okay? And then also, paulit-ulit pala ako sa also, nabasa ko na
May mga ganun pala yung next. Then, also, mga ganun. Besides, may mga, ayun, di ba? And then sunod naman, builds up, helps keep Satan's attack at bay. Nasaan na tayo? Ayan, yung parang, pang-pito, it keeps you from straying off the path, hindi ka maliligaw. It enflames through piety, magiging mas lalo kang maka-Diyos. And it makes the pastors and elders' jobs easier and more enjoyable. Mas marami silang magagawa. 'Di ba? Mas marami silang mapupuntahan kasi hindi ka nila iniintindi. 'Di ba? Parang naisip ko kasi yung ang ganda, 'di ba, na habang nag-outreach dito, may nag-outreach din doon, 'di ba? May napapagkatiwalaan na. 'Di ba? Na may napoproduce na tayong mga youth pastor, 'di ba? Daughter church pastors, ganyan. And also, next naman, 10, helps you keep your church vows. And last na lang, it is a sign of strong faith. Kaya sige, sabi mo nga sa katabi natin, sabi mo sa katabi mo, wag na wag ka nang a-absent for the glory of God. Napakasimple lang ng mensahe natin. Wag ka a-absent, di ba? Wag kang liliban. Ako, pinagdesisyonan ko na yon, di ba? Sana pagdesisyonan nyo na. Nasa mundong ibabaw na ito, di ba? Makakita ka man ng nanlalamig na, dapat ikaw mag-decide ka, mag-aalab ka pa rin. Di ba? Nakakakita ka ng mga tinatamad na, pero ikaw magde-decide ka, sisipagan mo pa rin. Di ba? Nakakakita ka ng mga napapagod na, pero ikaw nagpapanibagong lakas ka pa rin sa Panginoon. Nakakakita ka na ng mga humihinto na, pero ikaw, di ba, tutuloy ka pa rin. Naintindihan? Yan ang serious Christian. Yan ang totoong Kristiyano. Di ba? Kaya tayo, hindi lang tayo pasosyal na Kristiyano, hindi tayo pa-bebe, pa-cute, pa-pretty, pa-ganda, pa-pogi, o ano man tawag nyo. Di ba? Tayo ay mga seryoso, di ba, at mga totoong Kristiyano. Amen? Amen.